All right, good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space for details. There's only this present moment. We are one. On Diary 1159, God's floodgates have been opened for us. Let us wait to take advantage of them before the day of God's justice arrives. And that will be a dreadful day. Ang mga tarangkahan ng lumaragas ang awa ng Diyos ay nabuksan na para sa atin. Samantalahin natin ang mga ito bago dumating ang araw ng katarungan ng Diyos. At iyon ay magiging isang kahila-kilabot na araw. Okay, God's justice dadating na. Pero bago dumating yun, nasa panahon muna ang mundo ng panahon ng awa. Ang ibig sabihin ito na ngayon ay panahon ng awa. So ngayon, dahil we still enjoy kung ano man ang mga bagay na mayroon tayo ngayon sa mundo. Bahay, pagkain, leisure, mga biyahe, kung ano-ano. Ito yung mga pansamantala na alwan or luho or comfort na binibigay ng pagiging occupant ng mundo. Binigyan tayo ng Panginoon ng mga bagay na yan. Mga bagay na tangible, nakikita na, naranasan. Pero, hindi yan magtatagal. Darating at darating ang panahon na sinasabi nila ay day of judgment. Wala nakakaalam. Diyos lang nakakaalam. At ang sinasabi na lang ay malapit na. Kung gaano kalapit, we do not know because that really is dependent on God. Pwedeng sa Kanya, isang araw lang. Pero ang katumbas niyan sa atin, napakahaba, napakatagal. Ngayon, habang tayo'y nabubuhay pa sa mundo, maranasan natin yan at depende kung paano tayo hihiwalay dyan kasi hindi nga yan pansamantala. These things here on earth are meant for us to fully enjoy or be at ease habang nandito tayo sa pinakamalaking bilangguan. This is the biggest prison. Ngayon, huwag daw tayo mahirati dyan. Baka sanay na tayo sa mga comfort na yan. Sanay tayo sa mga bagay na pansamantala. At kung masasanay tayo dyan, pagdating ng Day of Justice at accounting ito sa Tagalog, magsusulit at magsusulit tayo sa Panginoon. Sa pagsusulit, anong ginawa mo? And we'll have to mention the things that we did. Aside from that, it's in a moving pictures, parang gano'n na ipapakita sa iyo ni Lord, ayan ang ginawa mo when you were on earth. At pagkatapos mo magsulit, di meron ka nang matatanggap na bagay or reward commensurate doon sa isinulit mo. Kung ang isinulit mo halimbawa ay 10 perasong pilak. Ano ang katumbas ng 10 perasong pilak para sa isang kaluluwa yun na matatanggap? Pero syempre, pag panahon ng pagsusulit, ang bibigay mo naman dyan yung mga mabubuting bagay na ginawa mo sa lupa. And the more merits we present to God, the more we'd be able to enjoy life here on earth. This is the day, yung mga panahon ngayon ay ang panahon ng awa. When we say take advantage of this season of the day of mercy,
Ang isang bagay dyan, syempre, confess your sins. Kailangan nating maglinis ang sarili natin by confessing our sins. Pangalawa, what are the things that we commit, yung mga bagay na mga mali na kinocommit pa rin natin. Hindi naman huli pa ang lahat, no? May panahon pa kahit ikaw ay 80 years old. May panahon naman ng paglilinis para bilang paghahanda. Eh bakit ba kailangan maganda? Eh syempre, pupunta tayo sa permanent life. Again, ang buhay natin dito sa mundo ay temporary. No one can argue his life or her life here on earth is very permanent. Wala makapagsasabi nun. Lahat ay tutungo sa pagwawakas. Ngayon, anong ginawa natin? All this life, what have we done? What have we done to the list of brothers and sisters that we have? And everything that we would be experiencing are based on or depends upon how we are living our life here on earth. Yung last na sinasabing, and that would be a dreadful day, I'd rather not include that. Because yung approach, no, very, no, yung approach na to, very traditional. Yung, pag may ginawa ka di maganda, o yan, sige, nagalit si Jesus, you will go to hell, no? Parang ganon, no? Mga bata, sinasabihin ng ganon. And those words, na itatanim mo sa consciousness. But then ako nga, my approach would be, think of the merciful God and not of the punishment commensurate to the kind of life we did. Kasi nga, there is always another chance. And when we ask for God to forgive us, He would readily forgive us to prepare us to that day. Para yung huling araw na yun, yung sinasabi ni Judgment Day. Kasama ka dun sa mga tupa. And we'll have to live our life with our God. Ang mga bagay na pinapalagahan natin, okay lang po na nandyan pa rin yan. Subalit, if our focus would be directed to other people, yun na yung kailangan natin. Ultimate goal, buksan ang puso para sa ibang tao, lalo tigit sa mga nangangailangan. And the more souls that we would be able to save, hindi siyempre yung reward natin mas malaki. Alam ng Diyos yan. Measured yan. Saktong kanyang measurement. Up to the last digit. So it's more on taking advantage and not be premised on the dreadful day. Take advantage of the mercy of God. Ngayon pa lang humingi na tayo ng humingi ng tawad every time we commit sin. Hingi pa rin tayo yung tawad kasi hindi natin may iwasang gumawa ng mali. No? Please don't think na dahil unli naman yan, abay di sige, magkamali ka, no? Kasi nga, parang yung yan, bank account. Kung gumawa ka ng maraming or 10 kabutihan, it is recorded in your bank account and that is readily withdrawable. Pero pag gumawa ka ng 8, yung merit mo na 10, mababawasan ng 8. Dagdag bawas, parang gano'n. If of course, hindi ganyan ang formula ng Panginoon. Iniisip ko lang na ganun yung presentation para mas maintindihan natin. So, hindi ibig sabihin na because this is the day of mercy, hala, sige, freely, magkamali na tayo. Anyway, mapapatawad tayo ng Diyos. Hindi naman. Kundi sinasabi, ay, may awa ang Diyos, papatawad niya tayo,
At pag humihingi naman patawad ng isang kaluluwa, dapat nagwawasto. Hindi pwedeng puro na lang tayo ng sorry, pero ganun pa din, ulit pa din yan. Pagkakamali sa baliwala. Take advantage of the season of having a merciful Savior. Hindi biro yung sinasabi nating end, no? Yung hangganan. Kasi karamihan sa atin, wala lang. Parang dadan lang yan, tapos na. Kahit hindi naman tayo maniwala o hindi, it exists. Mangyayari yun. That's why we really need to prepare ourselves. At sa pagpaprepare ng sarili natin, pinakamaganda pa rin yung mag-ipon tayo ng maraming treasures. At ang pag-iipon na yan ay sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. By word, by action, by prayer. That yun, magko-contribute sa magiging destiny natin. But again, even at the other side, the Lord is merciful. He would ask, ganun pa din, hindi tayo naging mabuti dito sa lupa pagdating sa kabila. Merciful pa rin ang Panginoon. Kaya lang yan nga, we will have to take the road towards rectification at a soul or spirit level. Kaya mas maganda dito pa lang sa lupa kasi nag-ano na tayo, nagwawasto na tayo. Kasi hindi natin alam kung anong nandun sa kabila. Kaya to be sure, dito pa lang, magpakabuti na tayo at gawin natin ang kabutihan. The level of discipline that we have as Divine Mercy devotee dapat tumataas, especially that we are consistently praying every morning. That's part of our purification. That's part of gaining merits. But then again, level up. No? Huwag mahirati doon sa prayer and prayer and prayer na napakadaling gawin. So, do a lot of good things and the Lord will reward us at the end. No? So, ako nire-face po lang yan. Not a dreadful day, but when you do good, maganda yung reward mo. We will all be rewarded and we will all be given the chance to change ourselves. Kung hindi man dito sa lupa, dun sa kabila. Dahil ganun makaawain ng Diyos. So let's see each other at the other side when time comes. And pag dumating na araw na yun, kahit na hindi tayo nagkikita, no? Some of you, hindi ko alam kung magkikita tayo face to face at one point in our life. But then, kung hindi man, we'll see each other at the other side. Doon tayo magkikita. Sapagkat we have been one in praying for other souls every morning.